Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Christina's Resort, Starboard Inn, Angel Resort, CCDI, Computer Communication and Development Institute, Westex Institute of Technology, J Aqua Farm and Resort, Villa Soto Resort, Solis Institute of Technology Bulat, Dream Pure Aesthetics, Lucky Land Resort, VLD Hotel, Victorino Bitong Daria. Magandang umaga Pilipinas, kung mahal, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga sa lahat ng nakatutok sa ating programang Issue Ora mismo ngayong Martes na pang-edisyon o September 23 na po. Magandang umaga Pilipinas. Welcome sa ating programa. Ang inyong likod si Rosario Amistoso. Nakakasama ninyo sa isang oras ng pagkakay ng mga napapanahon na issue, kaganapan sa loob at tabas ng probinsya ng Sorsogon. At live na live tayong napapanood sa ating Facebook page ng Bicol TV Sorsogon. At napapanood din tayo sa YouTube channel. Magandang umaga po. At magsama-sama tayo ngayong araw na ito sa katatapos pa rin na nanalasa ang bagyong si Nando sa Northern Luzon. At ito ang balita sa araw na ito, no? Super Typhoon Nando nanalasa sa Northern Luzon. Ang balitang ito ay mula sa Filipino Star ngayon. Nanalasa sa Northern Luzon ang Super Typhoon Nando, kung saan hinagupit ito ang Panuitan Island sa Cagayan matapos maglandfall alas 3 ng hapon kahapon. Sa 5 PM advisory ng Pag-asa, nakataas pa rin ang signal number 5 sa Babuyan Island. Bit-bit ni Nando ang lakas ng hangin na 215 km per hour at bugso ng 295 km per hour. Lakas nun ah. Si Super Typhoon Nando ay kumikilos pakanluran sa bilis na 25 km bawat oras na dumaan sa Babuyan Islands. Bagamat hindi apektado ng malakas na hampas ng hangin ang Metro Manila at Central Luzon, patuloy na makakaranas ang mga lugar na ito ng malakas na gale force winds dahil sa throw ng bagyong Nando at Habagat. Lalabas ng Philippine Area of Responsibility si Nando Lunes ng gabi o ngayong Martes ng umaga. Ayan po, ingat-ingat pa rin tayo sa ating probinsya ng Sorsogon. At sa ating mga tagatangkilik, manood po kayo, no? At sa ating Facebook page, pwede po kayong magpaabot ng anuman na reaksyon, mga komento habang tayo po ay nasa live program. Sa ating mga kasama sa labas, masigabo na ang ginagawang preparasyon ng Unod Festival dyan sa Castilla, Sorsogon. Ingat-ingat lang sa mga nagpe-prepare. Ingat pa rin tayo. Mauuna ang Unod Festival kaysa sa Kasanggayahan Festival. Kaya ingat pa rin tayo, no, habang ginagawa yan. Siyempre matatandaan last year hindi
natapos ang Kasanggayahan Festival dahil sa pagdating ng bagyong Christine. Kaya lagi po tayong dapat nakaantabay sa mga mangyayari. At para po sa post naman ng Sorsogon Overview is nandito ang ginagawang dredging machine diyan sa sa Sorsogon Bay. Yung yung labasan ng diyan ng tubig diyan sa may Salug River, tuloy-tuloy raw yan tinatrabaho ng Sorsogon ng dredging sa under the construction firm ng Arimar Construction. Nagdi-dredging daw ito sa Sorsogon Bay. Taliwas daw ito sa sa pwedeng mangyari diyan. Bakit mo daw i-dredging yung yung Sorsogon Bay? Sabi nila maya-maya natatabunan din lang naman yan. Kapag dredging mo mga how many days babalik din yung yung ganyang senaryo pagdating diyan sa bagay na yan. Kaya sabi nila konting ingat na lang pagka ganyan dahil sa hindi mo naman matatawaran yung panahon na ganyan. Hindi pwede na ano ba talaga? Pwede bang i-dredging yung Sorsogon Bay? Kasi di ba diyan sa sa Rompiolas yung diyan yung mga yung dulo ng pier yung mga diyan yung mga barge, yung mga malalaking barko hindi pwede na sabay-sabay mag-dock diyan sa pier kasi meron lang merong kanal na pwedeng daanan ng makina ng malalaking barko bago makapunta diyan sa sa pier. Pagka ganyan hindi pwede yata na basta na lang dadaong diyan man yung malalaking barge. Kaya ang ginagawa is antayin mo nilang mag high tide bago papasok yung yung bago pumasok naman yung barko na pwedeng diyan sabi nga mag-dock diyan sa lugar na yan. Sabi nga ni Eliezer Navera, dredging works is another way na pagkakakitaan. Yan. Yung dredging works daw is another works na pagkakakitaan. Ano ba to? Kasi nga alam naman natin magkano ba ang niyan? Magkano ba ang cost ng project na yan? Yung magdi-dredging ka. Magkano ba ang cost na pwedeng i-budget mo sa dredging na yan? Wala naman halos talagang makikita dyan na yun nga yung sinasabi natin na pag gumamit ka ng dredging machine na dyan sa Sorsogon Bay ano yung dito parang nasisira pa nito yung yung sabi nila na sa Bicol pagtagunhas kada hubas magkakaigwanin yung pagtagumhas kuta na yung magkapagkuha ng mga seashell dyan sa sa baybayin na paghubas sa baybay sa gilid sa baybay pwede ka magtagunas paano na pag pig-dredging mo yan pahararuman mo so hindi ko makuha ang logic ang dredging na yan kung bakit kaipuhan talaga na ang Sorsogon Bay kasi ang karamdaman lang po na dapat i-dredging ining Salug River na nangyari na kaya nagbaha dyan sa Magsaysay is parang halang kaw na ang ang mga natim na tambak dyan na baybay or pa man o
lupa na galing doon sa taas pag anode is parang tumaas na, kaya drenaging talaga ito para mapahiraram naman siya. Pero to the point na sa luwas na po Salug River going to to Sorsogon Bay, parang ang hirap ng isipin na magkaigwa pa ning arog kayo na project na dredging sa laog mismo kan Sorsogon Bay. And ang naaraman ta po or ang naisihan ta na parts and dredging na dapat gibuhon is duman na mismo sa agihan kan mga barko na pasiring diyan sa Sorsogon Pier, sa pinaka-pier na mismo san Sorsogon Bay. Dredging works must have plans and programs of works. Hiling na dredging dyan sa area na yan is improper and stupid. Yan po ang sarap pa na reaksyon ni Mr. Eliezer Navera, na sabi niya nga dredging works must have plans and program of works. Hiling na dredging dyan sa area na yan is improper and stupid. Kasi kung may kita ta mga tugang may mga may mga sabi nga igwa na kitaan mga mga barko let's say ining nagkakarga ng mga semento, mga beer, mga alak, na ang daong ninda dyan na sa may sa pier kan Poblacion Castilla. Kasi nga naman is ang lapit lang and malalim ang pier dyan. Dahil mo na kay puan maghalat ng itong barko na nakadock sa pier kan Sorsogon is hulaton mo na maanong niya, maubos ma-unload ang mga i-unload, tapos dangan naman masunod ang saro, tapos saray yung panbiyahe kung isipon mo susugon mo iyan na pinaka-kanal ka iyan sa Sorsogon Pier bago ka makadiretso sa mismong pier kan Sorsogon. Samantalang dyan sa Poblacion Castilla, dire-diretso sabi nga natin ang pagdak kang mga mga dakula na barge na pwedeng sasakayan ini kang mga mga kabos na may bibiyahe kang mga gamit pasiring dyan sa let's say sa EDC darakulaon so mas possible sa inda dyan sa Castilla magdaong na lang and paluwas mas madali, kaya mas nagiging yan ng Castilla dyan sa Poblacion kasi nga during the time ni former Castilla Mayor Ato Laurinaria is dineclare na kota iyan na Castilla International Seaport dahil sa hararam iyan na lugar, and nahihiling ta na talagang napag-adalan iyan kaya i-declare ko ta iyan na International Seaport. But how come na nangyari na dapat nagka-income kayan ang lokal na pamahalaan is pero PPA naman lang ang nanginabang kayan, di ba? PPA naman lang ang nanginabang kayan na wara na maski sa barangay wara na naging partisipasyon, o sabi nga dahil man lang nagkaigwa ng income ang barangay sa operasyon dyan kang seaport dyan sa Castilla. Sana naman maaraman kung ano ang purpose taigwanin dredging sa area na yan, kaaganin billboard para sa transparency. Correct, most of them kasi mga tugang ang arog kaiyan na pangyayari is may project bibihira na lang ngunyan. Sa totoo lang
bibihira na lang po an sabihon ta na mga karatula o Diyos ko ba naman pati ba naman cost kang pagpatarpulin kung anong project ang igwa dyan, pigtitipid pa. Dahil ka man mahiling dyan sa pier, ining ano lamang, ining pasisiring naman dyan sa may Bureau of Fisheries, aning Sabipar, diretso na hanggang lampas na yan, pasiring na yata ang kasiguran, ha? Ano yan kumbaga harayo na yan, pero wala ka man lang dyan na hiling na na tarpulin kung anong project iyan. Ayaw naman iyan na pigigibo na dyan, may na nga may sementado na parte, hindi baga na badla na kang mahingan, pabadla na kuta kan mahingan, wala man po yan ning nakakaag na cost of project or ang pinaka kaiyan. Basta sige lang ang trabaho dyan, sige lang ang patrabaho, wala nin mga signages kung para sa din ang trabaho na yan, diba? Kaya tama po naobserbara ni Mr. Eliser Navera na sana maaraman kung ano ang purpose ta igwanin dredging sa area na yan, kaaganin billboard para sa transparency. Not only iyan na dredging na yan na project, most of them may mga project na dahil tangani maaraman kung nata sa dredging, wala man ning pigpapahiling na na wala man baga kita nin nahiling na mga karatula kung para sa din na iyan na project na yan, and natata halos dahil na maaraman kang tao kung para sa din na nagtuturuman na lang ano daw iyan na pigigibo dyan, may malabay dyan, ano daw iyan na pigigibo dyan. Iyan na lamang na sabi lang, ha, tapos na lamang dahil talamang na isiya na iyan na sarot na dakulao na building dyan, iyan daw ang ang senior citizens building. Mahuhuman na lang dahil tanganin na isiyan kung ano talaga yan, base na lamang sa Murumartes makapot-hapot na iyo daw ang ang sarot na purpose is yan, senior citizens building. So imagine mo, pirang taon na wala man kitang hiling na karatula kung para sa din na project na iyan. Kaya siguro sa pagi kayo ng programa mapukaw taman ko na ang mga naghihiling sa tuya na makiaram na kita, sabi nga ni makihumapot na. Tas sige bagang trabaho, pasiring ka dyan, maski anong oras. Pagpoon na alas 8, sige trabaho, hanggang pabanggay may nagtatrabaho. Pero para ka man makita na karatula kung para sa iyan ang intatrabaho. Ang purpose lang is mahiling lang na may trabaho. After that, wala man pakilabot kun wala man siguro ka man nin maibadagdag ka ini na trabaho namon. Kaya maghulat lang ka mo kung anong kakalubasan ka ini, di ba? Bagan sabi nga sa kanta, maghintay ka lamang. Maghintay ka lamang kung anong kakalabasan ng aming mga programa, proyekto. Basta ang importante, may kumita. Halos kadakol na kaya mga tugang basta bagan maalok ka na lang maghapot, kasi pag nakita mo, halimbawa makita mahapot ka na may tabi dyan, kung simbagong ka baganin, hindi mo nakikita mo yung trabaho baga o minsan kapalugod. Sabi tabi ni Eliser Navera, pwede tabi maaraman kung ano yan na building
sa city building official. Yes. Depende nga po yan. Kasi kung ang project na yan is DPWH, wala man po kaya ning pakaaram ang city government or ang municipal government kung ano yan project na yan. Basta depende lang sa inda kung para sa inyo yan na na project na yan. Basta ang importante may kumita, diba? But hopefully sa krusada na yan sa pamahalaan ni Pangulong Marcos, para gusto-dagos na ini magkasirita. Hopefully magkaaraman na ni. Dakul na baga ng mga pigpahiling na na mga project na hanggang na yan wala man ng mga nagkasaranay na lang not only in the province of Sorsogon, sa bilog na Pilipinas may na mga project na sige lang trabaho, wala man nakabutang ng cost of project, date start of work, date finish, wala na po. Cost of project wala naman. Dati igawa pa ng dyan, pag abas ang cost of project hinahali ng data ang mga NPA daw naghahagad man ng tax o hinahali ng data. And later on yun naman iningon yan ang nangyari. Apisar na pati sa pangtarpulin hinali pa ninda. Tama isip, dagdag pa ngayon sa gastos. Imbis na na itao na lang kung kasisay pa man o sa may mga naghagad pa na arog kayo na sitwasyon, itao na lang kasi ipag-ibon tarpulin magkaararaman palagod niyan imbis ko na tapos na di ba? Iyan baga ang saro sa nagiging problema why makita kita sa DPWH nahiling ta duman finish project na finish project na pero dumanon mo ang site, ang area di panganin ang abangaan, pero sa record sa DPWH dakulo na baga finish project, ito palan ghost project. Wara na kumbaga wara na pakadtuan na sitwasyon. Kaya nga it so happen na nangyari na nagkaaraman talagang may mahal na Diyos. Hindi na masikmura san kagurangnan ang mga pangyayaring Kaya siya na mismo ang nagbibon ng paraan na magkaaraman Pinaagi niya sa pagkaigwa ng baha na kung saan sa paagi kayo naaraman na dakulon ang pigsabi ta na projects na flood control na ang cost na pakatulang sa casino. May makangingirabo mga tugang 1 billion ipapirdi mo sa casino. Jesus, marasa pa. Mayad lang kung sa diri mo na kwarta sa taong bayan. Beriin mo yan. Kwarta sa taong bayan ang ginastos mo digdi. Bagaman nahiling mo baga ito na bulto-bulto na presentar ni Bryce Hernandez, ang assistant district engineer, na makikita because of that evidence na presentar, kumbaga malulula ka irog ng panansadi an cost na pinapapirdi lang sa casino. Hanggang kangani kabanga lang kang ginana mo 1 billion ang pinapirdi mo, gumana ka lang ng 500 million. Tapos iba pa ang pangaran mo. Dahil bawal bagayan na ang sarang public official is bawal magkanam sa casino or magsugal. Bawal na bawal po yan. Kaya ang ginibo sa grabing katolsan kamot na ikakanam niya,
grabing katolsan kamot di nag-iba ning pangaran, gumitamit ning alias na pangaran makakanam lang. But never lamang inisip ka ini na tawong ini na saro siya sa dakulaon na public official or government employee na nagpapirdi man ng dakulaon na kantidad sa sadiri lamang niya na kapritsyo, sa sadiri na katol. Biruin mo, 1 billion ipapirdi mo. Yan ang problema sa tao na dahil mo pinagalan ang kwarta. Kaya easy lang sa imo na ipapirdi ini. So mga tugang ang araw kainin na sitwasyon, bagan sabi tangan masakit masakit kita sabi tangan bagan masakit ini isip-isipon kung do you think may ano pa ini, sabi nga ni may ano pa daw ini, may baguhan pa paano ini maiuli na 1 billion na dineposito mo na sa dineposito mo na sa casino, deposito nawara ning balik, mayad pa sa bangko kung dineposito mo, deposit mo, render kwenta pwede may inibalik sa sa kaban ng bayan. Knowing Bulacan, kitaan niyan, nagrarally ang tao, nagdalakat sila sa tinampo pero baha, nagdalakat kumbaga tinatarget nila na ipakita amo daw ini may pag-asa pa na sistema sa gobyerno. Kaya kumbaga this is a very difficult situation na pangyayaring ini. Yan po mga tugang anhabo ta mangyari man sa tuyang probinsya kan Sorsogon. Kaya nga ni sabi baga ang dai mo pag support duman sa pangapunan na good governance nara Mayor Vico Soto, nara Mayor Magalong, ang Sorsogon wara po ning nag-pledge naman maski sarong munisipyo. Aramdaman po na ang Sorsogon is nasa pamamayo po yan ni Governor Boboy Amor, and yaon man po ang satuyang former Senate President si Senator Chis Escudero na kung ini sumabi na mag-support ka mo, automatic ma-support ini. The supporting municipalities and one city is magkakaalyado po yan. Kaya bako lang po talagang sabi sa pagturog mo sa banggi pagkaaga makasabi ka nin I will support the good governance. So masakit po. Kaya ang sitwasyon na ini is talaga naadala naman kan sarong lugar bago sinda mag-support. So happen lang nga ni sabi na ang all mayors that were elected last May election is under the umbrella of this group, the Amor and Escudero. Kaya wara man po kayo nin masiway sumabi nin ako basta-basta ako mapirma duman, basi di ka na makotro pag mayor. Kaya very careful dapat kita sa mga panaramon niya to basta sabi nga ni kitaon pag-uswag sa probinsya kan Sorsogon
pag-uswag kan siyudad ni Sorsogon. Kung di ka man po nag-sign duman, is dahil mo po ini sa piritan. Basta po ipakita ta ang trabaho kan city sa kada munisipyo na nasa pag-uswag na nasa tama na sabi nga ni baga tama na landas ang pinagdalaban or ang nasa paggugobyerno kan probinsya kan Sorsogon. So mga tugang, mabalik po unang kita sa date na hanap buhay para po sa tuyang programang Isyu Ora Mismo. Mabalik po kita, pakalis ka nagkapirang pagirumdum. This program is brought to you by Christina's Resort, Starboard Inn, Angel Resort, CCDI, Computer Communication and Development Institute, Westex Institute of Technology, J Aqua Farm and Resort, Villa Soto Resort, Solis Institute of Technology Bulat, Dream Pure Aesthetics, Lucky Land Resort, VLD Hotel, Victorino Bitong Daria. Hanap mo ba ay budget meal na pagkain? Huwag nang mag-alala dahil nandito na sa Sorsogon City ang Anting Grill and Resto na sa halagang 99 pesos matitikman mo na ang kanilang tatlong special menu na bulalo, goto at balbakwa. Bukod doon, only rice at only sabaw na rin ng bulalo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na tikman ang kanilang special menu at iba pang pagkain na kanilang ino-offer. Ang Anting Grill Resto ay matatagpuan lamang sa Diversion Road, Barangay Macabog, Sorsogon City. Malapit lamang sa Sorsogon Provincial Hospital. Anting Grill and Resto is owned and managed by Eli Dineros. Expert medical care? Look no further than GSAC General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAC General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAC General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency medical services, X-ray, ECG, and laboratory services, newborn screening services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAC General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAC General Hospital Incorporated is located at Purok 5, Barangay Road, Balagor, Sorsogon City. For inquiries, you may visit their official Facebook page, GSAC General Hospital Incorporated, or call their cell phone number 0970-311-7306. GSAC General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. If you're looking for a place to stay, come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starboard Inn, located at Alegre Street, Barangay Burabot, Sorsogon City, or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549864.
Cooperative is a multi-purpose cooperative offering a wide array of savings and loan products. GSAC offers high-yielding interest rate for savings for education, retirement, time deposit, affluent youth savers, and regular savings accounts. GSAC also offers financing services for businesses, agriculture, private and government employees, marketing, medical, housing, and many more. GSAC also offers allied services such as GSAC Mart, GSAC Hotel, and GSAC Diagnostic Center. For your medical needs, we have GSAC General Hospital Incorporated. To help you in your agricultural ventures, we have 222 Agri-Industrial Corporation. Visit the nearest GSAC branch now. GSAC, the keeper of your trust. Need a hotel? GSAC Hotel is a perfect option when you are on a budget. Nice room, new and modern. The prices are great. Very good option to stay if you need a good and simple hotel. They have air-conditioned rooms with free Wi-Fi. They also have fantastic family room, all of which deliver the perfect blend of home and hotel. GSAC Hotel is located at corner Luna Candol and Quezon Streets, Gubat, Sorsogon City, beside the GSAC main branch. Call them at 0930-1398-007 or at 0965-150-7477. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Okay, balik kita sa ating programang Issue ora mismo, mga tugang. Sa oras na anong oras ba? 8:59. Padagos kita mga tugang, and salamat po sa padagos sa mga nag-i-sponsor sa Tuya. Kamu po ang rason why we are still nakakapag-air po ang inyong lingkod at ang mga nagpo-program dito dahil po sa inyong mga pag-sponsor. Maraming salamat po. And mga tugang, sa mga oras na ini, no, paragos man po ang satuyang pag-antabay sa mga kaganapan kung ano na po ang latest kan bagyong Nando. Sabi nga ni ang ano kay ni ang sinalanta kay ni ang Cagayan. And siyempre mga tugang, degree sa Satuya by ano nang yan, October 22. October 23. September 23 na ngunyan, Martes, mga tugang, hiling tang October. September 23.
nakikita ta ano, 1 week na lang mapuunaan Unod Festival dyan sa Castilla, followed by Kasanggayahan Festival naman sa digdi sa probinsya kan Sorsogon. And para nagangalas kita kay bagan bara nanin mga bara nanin mga Draculaon na event na mangyayari sa Kasanggayahan Festival. Anyari, sabi nga may mga pinaabangan may mga inaabangan dati na festival sa festival, national, kung ano-ano pa na mga festival, mga street dance, mga national event. Ang Miss Kasanggayahan Philippines na, bago ng pang Sorsogon lang o pang Region 5. Bilog na Pilipinas na ang pwede mag-intra, maganig kawarara. And di man kita makaulay sa lalo kang turismo sa Provincial Tourism Office. Tambalita ko, ginilit na una si Sir Bobby Higantone. I don't know kung gaano katotoo na nawara sa limelight si Sir Bobby Higantone na dating may kapot kang Provincial Tourism Office. So dahil kita kay impormasyon, depende na lang siguro kung makabalita kita sa Sorsogon Provincial Information Office na pinamamayan man ni Mr. Dong Mendoza. And this time mga tugang, sabi nga baga talaga masakit magpa-event pag araw kayo na October iyo man ang bulan. Pag may event ka, badadayuhon ka man kan bagyo. Gusto man maghiling. Gusto maki-jamming kan bagyo. Pag araw kayo na may mga aktibidades. Kaya baga last year, bonggang-bonggang Kasanggayahan Festival. Dahil pa nga natatapos, umabot si Christine. Tupalan, gusto man magbisita. Gusto man mag-obserbar. Pag-obserbar niya, ayun, abay palagod. Dahil natapos ang dahil natapos ang festival. Dahil sa nagkapera ang binaha dyan na lugar, lalo na po dyan sa may parting Lipata, dyan sa Bukal-Bukalan and Rizal, na daiyan maagihan before. Grabe dyan ang pagka saan buminaha dyan, dahil mga balyuhan, mga motor dyan pig-aaral sa nga makatawid sa going to Legazpi dahil sa grabing baha. Kaya this time siguro I don't know kung baga much better na lang na daingon ng festival ko yan at pigpipisti kita sa mga problema sa flood control, problema sa anuman na bagay, di ba? Pigpipisti kita, kaya lang siguro sabi ninda tama lang na dai madagos na gigibuho na mga or sabi daw may nagsaway kaya dahil na madadagos so iba na na aktibidades during the Kasanggayahan Festival 2025. Parang magsasaya ka ba? Nakita mo na ang national, pinuputaktin na ang Manila, ang Bulacan, pati ang daming lugar, Oriental Mindoro, may mga ghost project. Alam mo yung ghost, kaya nga sinabi tawagan ghost. Ngayon may project dyan sa munisipyo ngayon, San Irusin. Ano yung project dyan? Flood control. Okay, ma-observer kita. Daralagan, observer. Baralik. Boss, wala kami nahiling na flood control. Igwa. Wala nga boss. Maluwa nga kamo magkita. Dahil nga nito nahiling.
Pero igwa duman flood control. Wara nga ya boss, dahil nindo nahiling, dahil nagpahiling sendo. Kasi nga ni, ghost project iyan. Ghost, kaya dahil nindo mahiling. Kalag na lang iyan na project, wara man nangyari. Pero, kitaon mo sa DPWH, may resibo. Resibo ang project na ito, maski wara nin pangyari. So, it means, sabi nga nila, basta may project, ghost nga lang. Ayan ang sitwasyon sa ngunyan, na talagang mainit na mainit. Pero ghost project pa lang yan. That is, flood control pa lang. Pababa pa kita sa mga mangyayari. Iyan baga na ghost project, flood control. Papasiring pa kita sa sa road opening. Diyos ko, mas grabe ni. Iyan na mga river control, mga concreting. Numala nga ni dyan sa coastal road na paluwas na digdi sa may sa may Pangpang pagbanggi. Dinaog pa ang coastal road na going to SM na maski banggi namumutakti pa manggihapon ng ilaw, mailawon pa man. Pero inilugod na from Kambulaga paluwas na ng Pangpang pagbanggi, pira-pirahin na lang nag-iirilaw. Mantalang unahon pa ang pagkagibo kayong coastal road na from Talisay to SM. Unahon pa yan, pero hanggang ngunyan mailawon pa. Tapos dyan sa Kambulaga to Pangpang, Diyos ko, pira-pirahe pa lang yan. Sobra sang taon pa lang yan. Ngunyan arog ka iyan ang system, madulo mo na pagbanggi. Pagpasiring ka dyan, mga 8 o'clock. 8 o'clock pa lang barat ng ilaw. Kumbaga sa 8 o'clock nindo na pag-agi dyan. Una nindo nag-agi ka mga alas 2, alas 3 na rin maaga. Lowbat na. Diyos ko, alas 8 pa lang wara na ng ilaw. Kung sabihin, maluyang klase ang kinaraag na mga solar light dyan. Dahil ba yung nareparo kang DPWH? Huya na concreting dyan. Pagluwas mo ng gayon, halik ang Pinya Francia or Pamurayan, pakadi ka sa Kambulaga. Sementado, pero baraak na. Dahil pa ini nahihiling? Dahil ba pagpapahiling sa kontraktor na ini nasa warranty pa ini? Balikan nindo ini, trabaho nindo. Kaya nasa pa ini? May warranty pa ini na dapat nindo simbagon. Paano? Sige trabaho dyan. Wala man yung mga karatula. Kung nanang target date to finish that project. Kaya good, pag naraot, tayo ka na makapot. Pag dyan ka sa DPWH, nauso na ini na bago ka estemaron, dapat igwa ka ning may letter ka. Igwa ka dapat ning appointment. Kunday, tayo ka maninda intindihon. Sabi pa po ni Sir Navera, Sir Sao, ito tabi na ghost water supply can prime waters sa mga nagbabayad na wara nin bolos, sana maremedyohan na. Ini tawi sir bagan nagpasa na kayo ng resolusyon, nag-ibon na resolusyon ang sanggunang panlungsod na dahil dapat siging loan ini na minimum na 10 cubic meter na dahil man na konsumo kan konsumidores kan tubig. Nagkagibo na po kayo ng resolusyon ang sangguniang panlungsod na ipinasa na sa prime water na dahil man dapat or sa rason
ano ang sisingilon mo na day ka man tabi ning dapat singilon taday man ning konsumo. Ta dyan nga ni po baga sa bakon sa sarong kaibahan ta si badi do ka na grabe ang pigsingil kay ni halos sambulan na daiman ning ning bulos pigsisingil sinda kang minimum charge na 200 plus. Kumbaga gamiton man oday or sabi nga ni bako man sa gamiton mo oday maski magamit ka day ka man nga ni magamit taday man nagbubulos. Kaya ginibuhan na po ining paagi kang mga counselor ta sa ang panlungsod. Of course, sa mandato man po ini kang sa tuyang City Mayor Esther Amor na marapat lang na kumbaga pag kayo nagsingil yung may dapat namang singilin. Wag yung magsisingil kayo na wala naman dapat na kinonsumo. Okay? So mga tugang inang pangapudan ta sa DPWH, iyan nga na reparo ta na. Pagdaway ta dyan ng Banggi going to Coastal Road from Cambulaga to Pangpang. Diyos ko ata madulong mo dyan. Ta dati bagan mga kakabasaanan binutangan lang ng tinampo. Tapos na sa tungaan solar light. Warat na po rin nag-iilaw. Kapera na lang ang nag-iilaw. And ini pa na concreting dyan dahil pa ngayon nag-awat pero na naman lang ang marikay ni dyan may mga route na po na sabi ta dahil tayo ni maaraman tayo man ay na turnover na ba ini napareceive na ba ini and baski nga napareceive na kitaon ta po na talagang igwabagay ni warranty. Wara man po ning uminagi na anuman na dilubyo kaya nagkaraot ini. It means mga light lang po ang nag-agi light na lang nga ni dahil pakinaya. Ay Diyos ko. Sabi pa ni Sir Navera sa natabi kaibanan sa resolusyon na ito na mga nagbayad kan nakaaging taon na wala ng record na nakonsumo na tawaan ng refund na nahiling sa resibo na zero. Yan lang sana. Dahil taparang kung kaibahan yan duman. Masabi man ng Prime Water na konsumo na namon, ihatag pa namon sa Indo. Masaya kayo. So mga tugang, inabot na kita kan oras kan pa maaram para sa tuwing programa. Hindi po na isyo ora mismo. Regular na programa kan Bicol TV Soroscon, Monday to Friday, 8 to 9 a.m. Sa Giraray po, namamara na po ang sanong likod. Mabalik po ito sa aga para sa programang Fight Sana 7 to 8 with Cap Arles Hanaban kan Barangay Pambrayan. Sa Giraray, sangaran kan Big Nestap kan Bicol TV Soroscon ang sanong likod si Rosauro Amistoso. Maray na daw po Asen Diyos Mabalos, probinsya ng Soroscon. This program is brought to you by Christina's Resort, Starboard Inn, Angel Resort, CCDI, Computer Communication and Development Institute, Westex Institute of Technology, J Aqua Farm and Resort, Villa Soto Resort, Solis Institute of Technology Bulan, Derm Pure Aesthetics, Lucky Land Resort, VLD Hotel, Victorino Bitong Daria. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV.